PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. This program is brought to you by EO Executive Optical, The Generics Pharmacy, Wings Total Care, Pocari Sweat, Amigos Segurado Spaghetti and Macaroni, Silver Swan Soy Sauce, Nissin Seafood Cup Noodles, and Smart Dishwashing Paste. Pagsikat ng araw, simula na ang samot-saring gawain ng tao. Gumigising, Luluto, kumakain, sisipilyo, naliligo, nagbibihis. Naisip niyo ba kung ilang beses na natin itong ginagawa sa buong buhay natin? Kung susukatin na lahat ng mga gawain ito sa life expectancy ng Pinoy na 70 years old, ano kaya ang matutuklasan? Gaano karaming basura na ang ating naitapon? Ilang milya na ang ating nabiyahe? Sa lahat ng ating ginagawa, may iniiwan tayong marka. May iniiwan tayong bakas. Tinatawag na human footprint. Sa ikalawang taong anibersaryo ng Born to be Wild, isang proyekto ang ating sisimulan. Alamin natin kung paano nakakaapekto sa kapaligiran ang mga bakas na ating iniiwan. Paano rin natin ito maiibsan? Kung pagkonsumo ang pag-uusapan, hindi pa huhuli ang mga Pinoy pagdating sa pagkain. Gaano ba karaming almusal, tanghalian at hapunan ang ating uubusin? Ilan nga bang lata na ng soft drinks? At sardinas ang ating nabubuksan. Gaano nga ba karami ang konsumo natin? Para sa mga Pilipino, bihirang mawala sa hapag ang kanin. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, halos kalahating kilo ng bigas ang average consumption ng bawat Pinoy kada araw. Sa isang taon, mahigit kumulang na 3 kabang bigas ang nakukonsumo o nauubos ng bawat Pilipino. At kung susumahin, aabot sa 210 na kaba ng bigas ang nakukonsumo ng bawat Pilipino sa buong buhay niya. Isipin niyo na lang kung gaano karaming bigas ang nakakain ng 70 milyong Pilipino taon-taon. Marami ring nasasayang ayon sa pag-aaral. 1/4 cup ng kanin ang naitatapon ng isang Pinoy kada araw. Sa buong bansa tuloy, 14 na milyong piso ang nasasayang dahil sa kaning natatapon. Ang bigas ay galing sa palay, na nangangailangan ng lupa para maitanim at mabuhay. Bawat Pinoy, ang isang tao, gagamit na mahigit na 4 na hektaryang lupa para sa konsumo ng bigas sa kanyang buong buhay, ayon sa International Rice Research Institute. Ang palay, prutas at gulay ay nangangailangan ng lupa para maitanim. Sa palay pa lang, gagamit na ng mahigit 4 na hektaryang lupa para mapakain ng isang Pinoy sa kanyang buong buhay. Kaya di na marahil nakapagtataka na maraming bundok at gubat ang kailangang gawing taniman para sa lumalaking populasyon. Kung may kanin, syempre may ulam. Manok, itlog, isda, baboy at baka. Ayon sa pag-aaral, ang isang average na Pilipino kumukonsumo ng halos 5 dosenang itlog kada taon. At ganito karami ang nauubos ng isang Pilipino sa buong buhay niya. 7,000 itlog lang naman. Kung may itlog, syempre may manok. Mahigit 1,000 kilo yan sa buong buhay ng bawat isang Pilipino. At sa 18 kilo ng baboy na kinakain ng kada isang Pilipino bawat taon, mahigit 1,000 kilong baboy yan sa buong buhay niya. Isipin nyo pa ang feeds at grains na pinapakain sa mga manok. Sa huling tala,
32,000 sako ng feeds ang kinakailangan ipakain sa 127 milyong manok sa bansa. Kaya ang bawat pangangailangan natin, nanganganak ng iba pang bagong pangangailangan at konsumo. Ngayon pa lang sinasabi na sa atin ng mga datos na hindi lahat ay walang kaubusan at palaging nandyan. Sa nakarang 100 taon, halos 90% ng gubat ng Pilipinas ay inubos na natin. Halos 90% ng isda ay inubos rin natin sa nakaraang 60 taon. Dapat tignan din natin yung populasyon natin. Ngayon ay nasa 90 million na tayo. At ayon sa Population Commission, kung hindi tayo aawat, by 2035, nasa 180 million na tayo. So, habang bumababa yung likas yaman na kailangan natin para mabuhay, tumataas yung populasyon ng Pilipinas. Sa susunod na taon, ayon sa World Bank, ang bawat Pinoy daw ay maaari na lamang magkaroon ng 10 kilong isda kada taon, kumpara sa 28 kilo ng bawat tao noong 2003. Walang kontrol na panguhuli daw ang isa sa dahilan dito. Kasama na riyan ang pagkasira ng mga karagatan. At kung walang magbabago sa sobra-sobrang pagkuha ng pagkaing dagat, tuluyan na raw mawawala ang mga seafood sa taong 2050 ayon sa pag-aaral ng Dalhousie University sa Canada. Agrikultural na bansa ang Pilipinas, kaya madalas kasama sa menu natin ang gulay at prutas. Ayon sa statistics, ang isang average na Pilipino ay kumukonsumo na halos 20 kilos ng prutas sa kada taon. Mahigit 1,000 kilo ng prutas. Yan sa buong buhay natin. At kung gulay naman ang pag-uusapan, 40 kilos on average. Gaya nito, ang nakukonsumo ng bawat Pilipino kada taon. Sinasabing pwedeng mabuhay ang tao ng ilang araw nang hindi kumakain, basta meron lang tubig na pwedeng inumin. 3% lang ng tubig sa buong mundo ang fresh water o yung pwede nating inumin. At malaking porsyento pa nito ang patuloy ng dumudumi. Kada araw, mahigit 100 litrong tubig o 8 galon gaya nito ang nagagamit ng bawat Pilipino sa pagligo, paglaba, paghugas at iba pa. Kapag gumagamit tayo ng banyo at nagpa-flush ng inidoro, 12 litro ng tubig ang nagagamit. Hindi pa kasama riyan ang nasasayang dahil sa ating kapabayaan. Kapag nagsisipilyo tayo ng hindi gumagamit ng baso, 10 litro ng tubig ang nasasayang. Pilipinas pa lang ito ha, di pa kasama ang sa ibang bansa. Tinatayang sa 2025, tutumal na ang pagdaloy sa ating mga gripo dahil sa nagbabadyang water crisis sa ating bansa. Tayo rin ang kawawa. $1.5 million metric tons of paper and paperboards ang total na nakukonsumo ng buong bansa kada taon. Para ma-produce ang amount na yun, kinailangan pumutol ng 30 million trees. Bakasyon na!